Hello mga ka-weekenders! Welcome back to my channel. You're watching Let's Watch TV. Nandito na tayo ngayon sa Dubai at nakapasok na rin tayo ngayon sa ating hotel accommodation. But anyway, bago tayo magpatuloy, kung bago lang kayo sa channel ko, huwag niyong kalimutan na i-hit ang subscribe button at huwag niyo na rin kalimutan na i-like at pakishare niyo rin po ito. At kung sakali man na gusto ninyong mauna sa lahat ng mga videos na aking ina-upload, huwag niyo na rin pong kalimutan na i-hit ang notification bell. Dahil kapag hinit niyo ang notification bell, kayo ang unang-una na mano-notify kapag meron tayo mga bagong video na ilalabas. Ito ang aking accommodation dito. Pagpasok mo, meron ka ritong makikitang glass. Sa glass na ito, ano ba ito? Kanina nabuksan. Dito pala ang pagbukas. Ayan. So, meron siya ditong safety box, no? Parang kagaya rin nung tinuluyan ko sa Le Royal Meridian. Tapos dito, merong, yan, salamin. No? May mga drawer din dito. Siguro, kapag gusto mong mag-ayos, dito may ilalagay yung mga cosmetics mo. Then, dito naman, sa side na to, ay nandito yung cabinet. So, dito may ilalagay yung damit mo. Merong extra na unan dyan. Ayan, buksan natin ng todo. Tapos, meron diyang mga hanger dito. Meron na din ditong ironing board at syempre, nandoon yung kanyang plancha. Kasi kung gusto mo malansya at medyo lukot yung damit mo dahil galing nga sa maleta ito. So, syempre, meron silang plancha. So, meron din ditong nakalagay na bathrobe, no? Kung gusto mo naka-bathrobe ka pag maliligo ka or matutulog ka. So, yan. Naka-glass na rin ito. Double purpose yung pintuan. Yung pintuan niya, ginawa na rin na salamin. Para kapag lumalakad ka kasi pag may salamin, nakakaluwag siyang tignan. Then, on this side naman, andito yung toilet niya. Yan. So, yung toilet niya ay hindi naman ganon kalakihan. Tamang-tama lang. So, meron dito, ayan yung toilet bowl. So, yung kanyang toilet bowl is similar doon sa pinanggalingan ko kanina. So, yan. Ito yung sink. Then, meron din siya another mirror na naman doon. At may malaking mirror din dito. Tapos, meron ditong refreshing hand and body wash. At saka yung hydrating hand and body wash. Then, meron ding nakalagay na ditong shower cup at meron siyang face towel. Meron siyang nilagay na painting dito, dalawa. Kakatuwa naman. And on this side, may telepono. No, para kung ayaw mong lumabas at may kailangan ka, pwede ka rin dyan. Anyway, yung pinanggalingan ko kanina, ganun din naman. Then, may extra towel dito. Dalawa. Yan. At ito yung bathtub. So kung magbabathtub ka, meron siyang rain shower dito. Or kung gusto mo naman ng bathtub, ayun, yung telephone shower ang gagamitin mo. So pwedeng pupunuin mo ng tubig dito. Gagamitin mo yung gripo. So medyo maliit lang yung toilet, but it's okay. Mag-isa lang naman kasi ako. Kaya lang, nakakatuwa lang. Kasi mag-isa lang ako, pero ang ibinuk sa akin ay 2 kama. So, 2 kama. So, ngayon, isa lang naman ang hihigaan ko rito. So, siguro magpapalit-palit na lang ako dito. Kung saan ko gustong humiga ng first night, dito. Maaaring second night, dito naman. So, yan. May 2 bed siya. Hindi ko maintindihan bakit 2. And at that corner, meron siya ditong corner na na 2 silya. Siguro itong room na to talagang pangdalawahan. Kasi 2 nga yung bed, oh. Di naman gagawin 2 bed to kung pang isang tao lang. Then, dito, merong office. Yan. So, dito ako gagawa ng mga reports ko. Yan. Ito, perfect. Kasi meron siya talagang working area. And, nandito yung TV niya. The flat screen TV. Tapos, dito naman, meron silang complimentary water. Mas maganda yung complimentary water nila kasi, yun nyo, malalaki.
Unlike doon sa pinanggalingan ko kanina, talagang dalawang maliit na bottled water lang. So sabi nila, pag pinakialaman mo to, magbabayad ka. So bakit ko naman siya gagalawin? Hindi naman ako mahilig sa ganyan. So tubig lang, kape, at saka tea. Tea lang pala ang free nila. So meron ding fridge dito. Yan. Siyempre, hindi ko naman gagamitin yan. Wala naman ako i-stock dyan. At wala talaga akong bibilihin naman dito. No? Sobrang expensive ang buhay dito ngayon. So ito yung room na tutuluyan ko hanggang February 26 ng madaling araw. So kayo na ang mag-comment down below kung sa tingin ninyo alin ang mas okay na aking tinutuluyan. Yung nauna doon sa part 1 ng aking travel vlog na UAE, Abu Dhabi, or itong UAE, Dubai. So, pakita nga pala sa inyo kung ano yung view dito. Ito ang view dito. Yung hagdan na parang Titanic ang lugar na to. Nagagandahan ako sa reception area nito compare doon sa ng Le Royal Meridian. So ito, feeling ko kanina na nakita ko, parang nasa Titanic ako. Kasi ang ganda ng hagdan. So yan yung ating tinutuluyan ngayon dito. Magkikita-kita ulit tayo sa mga susunod na araw. No? So ito yung part 2 ng ating UAE trip. The last time na nagpunta ako rito, way back 2009. 2024 na ngayon. 15 years ago, alagin mo walang mabago. Pati nga bilihin, sobrang mahal. Akala ko nung una, no, hindi ganun kalaki ang itataas ng ng presyo. Pero grabe, nasyak ako sa mga presyo. Pag kumain ka dito, libo-libo sa Philippine money ang katumbas. Like, mag-isa ka lang, kakain ka 100 plus, isang kainan mo lang, tapos ang kinain mo ang konti pa. No? Ganon kamahal na sila. So kaya tuloy na miss ko yung Pinas dahil akala ko ang mahal-mahal na sa atin, pero hindi. At least sa atin makakakain ka sa mga magagandang restaurant, halaga mga 500, 600, or 700. Dito walang ganon. Kung gusto mong kumain ng maayos, kailangan handa ka magbayad ng medyo mahal. Ang hirap naman, ang makakain mo lang ditong mura, yung mga kinakamay. Kinakamay-kamay. Kung kaya ng sikmura mo yon, edi yun, kakainin mo. Pero sorry, pero hirap akong kumain talaga kapag ganun. Buti pa kung hindi ko nakikita. Kaso dito, wala silang paki. Kung nakikita mo kung paano nila hawakan yung pagkain. No? Alam nyo na siguro kung anong tinutukoy ko na klase ng pagkain dito. Marami kasing ganun dito. Pero ayoko naman, baka mamaya mag-uwi ako ng sakit. So, nag-iingat din ako sa mga kinakain ko dito. Kaya lang talaga, kapag nag-iingat ka, sobrang mahal. Ang hirap maghanap ng matinong pagkain. Pasensya na, hindi naman tayo sa naghihinarte. Nag-iingat lang din tayo dahil ayokong umuwi sa Pilipinas na magkakaroon ako ng baon na sakit. Kita-kita tayo, babalikan ko kayo para sa iba pang mga updates. See you! Good morning mga ka-weekenders. Welcome back to my channel. Today is my second day dito sa Dubai. So, kagigising lang natin at time to have my breakfast. So mamaya lalabas ako ng around 1 p.m. para mag-ocular ulit ng mga different places. Kahapon, nagpunta ako ng Jumeirah. No, after my meeting, dapat kasi sana meron akong food expo kaso may biglang sumingit na meeting. So, wala na akong aabutan sa food expo kasi traffic na nung natapos yung meeting. Kaya I decided na pumunta na lang doon sa maaaring mapagtayuan ng ating brand na bubuksan dito, na Pinoy brand na nais nating mabuksan dito sa UAE. Sa hapon kasi talaga dapat lumalabas dito. Hindi ka kasi dito, pag lumabas ka kasi dito ng umaga, ang mga tao tulog, no? At hindi masyadong or nasa mga kanya-kanyang trabaho pa nila.
kaya hindi talaga active ang morning dito. Talagang advisable pag lalabas ka dito afternoon. Okay, so magbe-breakfast muna ako kasi bukas is my second to the last day here. Tapos, hindi ko na ma-avail yung breakfast ng 26 kasi 3 a.m. aalis na ako dito. So, pansamantala, iwan ko muna kayo. See you later!
parang ginaya ng Venice Canal. Parang siyang Venice Canal, ginaya ng Pilipinas yata. Kasi kahawig na kahawig niya ang Venice Canal. Ayan o. Parang may mas maganda lang to kasi mas malaki. Mas malaki yung mas malawak sa atin kasi parang swimming pool lang. Pero ito napakalaki. Ayun yung parang yan yung bridge ng Venice Canal natin sa Pilipinas. This is the Burj Khalifa building. Napaka taas. The tallest building in the world yata. Other side. Kala mo totoo ang galing kala mo may nagda-dive talaga pero nandito lang ako sa loob. Sino magsasabi na nasa loob ka ng mall dito? Parang wala ka naman sa loob ng mall. Man-made naman ito. Ang galing, akala mo talaga ay nasa falls ka. Pero wala ka naman sa falls, sa loob ka lang ng mall. So, ang galing, akala mo may dinadive pa. Wow! And to think na yan ay ginawa lang nila dito sa Dubai. Ayan, yung tubig talaga bumabagsak. Akala mo tuloy nasa tabing dagat ka. Pero wala ka naman sa tabing dagat. Sino magsasabi na nasa loob lang ako ng mall? Sa ganitong klase ng view. Akala mo, wala ako sa loob ng mall. Man-made waterfalls. Akala mo may mga taong dumadive talaga. Galing! Hello mga ka-weekenders, welcome back to my channel. Today is my second to the last day dito sa Dubai at bukas maaga tayo bibiyahe diretso sa Abu Dhabi Airport. No, kahapon sabi ko sa inyo susubukan ko na mag video doon sa breakfast hall kasi kahapon talaga hindi ako sigurado baka mamaya magdala ako ng camera tapos bawal pala. Pagka konti lang ang tao doon ay susubukan nating mag-take ng konting video para lang makita ninyo kung ano yung breakfast dito sa Movenpick Hotel na to. At kayo nang bahalang mag-comment down below kung alin ang mas mainam, yung sa Abu Dhabi o dito sa Dubai. Okay, samahan niyo ako sa aking breakfast. Tara! Mga ka-weekenders, nandito tayo ngayon sa third floor. Pakita ko sa inyo dito ang kaibahan. Meron dito sa floor na ito ay parang meron silang reception area na parang waiting area din naman. Para kung may bisita ka, ayan kung may bisita ka, pwede sila maghintay dito. Yesterday, meron akong naging meeting pero kasi punong-puno doon sa waiting area kahapon. Kaya ang ginawa ko, dito ko dinala yung aking ka-meeting. Maganda dito kasi meron din para dito sala na nakaganyan. So dito na kami nag-meeting kahapon kasi yung ka-meeting ko
ay meron na ring flight, no? Ang flight niya is 2:45 in the afternoon. So talaga nag-catch up lang kami kahit 1 hour. At least dito nakapag-meeting kami. So ito naman yung elevator. Bababa tayo ngayon para makapag-breakfast tayo. Okay, pinutin natin yung elevator. Yan. So pasok tayo ngayon dito sa elevator. Nandito na tayo. Siyempre, press natin yung ground floor. Yan. So, pababa tayo ngayon papunta doon sa breakfast hall. Mga ka-weekenders, ito yung breakfast hall, no? At papasok tayo ngayon dito. Pansin niyo, napakarami. Hanggang doon sa kabilang side yan meron. At ito yung para mala-Titanic na hagdanan ng hotel. Kaya tara, samahan ninyo ko. Tingnan natin kung makakapag-video tayo dito. Okay, ito ang ating kinuha na breakfast. Meron sila ritong parang pansit canton. No? Pero tawag nila stir-fried noodles. Tapos, kumuha ko ulit ng vegetable. No? May broccoli, cauliflower, zucchini, at saka carrots. And 4 pieces ng hotdog. Tapos, meron din ako ditong orange juice. So, mamaya, tingnan natin sa second round, yung fruits, hindi ko pa naman siya naupunan. Kukuha tayo ng fruits mamaya at saka konting mga cold cuts. At bread nakuna natin pero hindi naman ako mahilig kasi sa bread kaya hindi na ako kumuha. So dito sa kabilang side meron pa dyan baked macaroni. Tatry din natin tikman siya kahit konti lang. Okay? Nakain muna tayo ngayon. Samahan niyo ako. Mga ka-weekenders, ito naman ang kanilang mga fruits. So, kumuha ako ng ilan-ilan mga piraso rito para matikman natin. So, ito yung mga fruits na meron sila rito. Meron silang pineapple, pero tingin ko ito yung nasa lata. Kasi may nakita ko doon talagang pinya talaga na yung hinihiwa lang. Hindi na kumuha ng kasi meron na rin naman sila dito pineapple. Hindi naman to chunks, pang ring ito na pinutol-putol lang nila. Tapos meron din sila rito matamis yung pero nasa lata kasi ito Kaya sana pala ang kinuha ko na lang yung hinihiwa. Ito yung
Natin kung matamis tong melon. Watermelon. Hindi masyado. Hindi masyado matamis. Basta hindi ko alam kung ano. Peach yata ito. Pero hindi ko alam kung wala kasi nakalagay na pangalan dun. Wala na yung tag. Hindi ko alam kung ano ito. Mga ka-weekenders, comment down below kung alam niyo ang prutas na ito. Tamis siya. Ito nakalimutan ko ang tawag dito. Yung kulay green siya. Madalas ko itong kinakain talaga sa ibang bansa eh. Kaya meron din ito sa Pilipinas. Actually, pag New Year, bumibili ako nito eh. Kalimutan ko yung pangalan. Kasi kalasa siya ng melon. Pero ang kulay niya green. Kumalala kung anong name. Wala kasi rin doon sa, wala rin kasi name tag. Pero napansin ko rito, doon sa mga pagkain talagang marami silang mga Indian food dito. Mas nako-consider na international food yung Indian. Kasi sa bawat buffet na nakita ko, maski nung nasa Abu Dhabi ako, man talaga laging Indian dishes. Hindi ko alam kung Pilipina yung manager. Pero hindi siya nangangamusta. Pagdating sa service, parang hindi siya naglalalapit sa mga customers. Humingiti naman. Pero ikaw palalapit sa kanya. Dapat talaga nagte-table touch ka. Pero in fairness sa mga staff niya, malapit at nagtatanong kung may kailangan ka. Pero dapat bilang manager, ginagawa din niya yun. May nakita akong kulang sa kanya. Ewan ko kayo, mga ka-weekenders, okay ba sa inyo na ang manager ay hindi lumalapit sa inyo? Kahit na hindi pa naman busy? Kasi para sa akin, yun ang pagkakataon eh. Para kahit paano makakuha ka ng feedback. Kamusta ang service nyo? Kamusta ang pagkain nyo? At hindi mo lahat iaasa sa mga server. Iba pa rin kasi pag ikaw mismo nakarinig ng feedback directly from the guest. Dapat ibigay mo yung magandang customer experience or guest experience sa lahat ng pumapasok dito. So, tapos na tayong kumain. Babalik na tayo sa room.